Nandito na naman tayo mga ka-chessmis. Sa larong ito, ako ay itim. Nais ko lang i-share ang aking mga ideya bilang isang developing player. Tumira ang kalaban ng e4. C5 tayo, no? Sicilian. Sicilian Taimanov. Sa opening pa lang, ako ay dehado, no? Dito dapat siguro nag A6 na ako. Pero ang ginawa ko, nag-develop ako ng knight kaya nakatira siya nito. Natagalan ako. Buti na lang natira ko pa to. Umatras siya. Hinabol ko. Kumain siya, kinain ko, kain siya. Lumamang siya sa opening. So kailangan kong ilagay yung queen ko sa C7 upang hindi niya ma-check yung king at mamatay yung aking Reyna. Pero tingin ko ngayon parang hindi rin naman mamamatay. Kaya ko kasing itakip, no? Pero sa laro, ito yung nangyari. Tapos, nag-develop siya ng knight. Nakita ko na ilalagay niya ang kanyang knight sa B5. Pero wala akong magawa. Yun nga, nilagay niya. Persado kainin. Sinakripisyo kong rook ko para lang ako ay makapag-castle. At eto, nag-develop siya. Kinain ko yung ipon niya. Gusto niya ng queen to queen. Nakain ko yung pawn. And then, kinain ko na yung bishop. Sa larong to, pagkatagpas ko ng kanyang bishop, sinabi ko na sa sarili ko, may bishop pair ako, no? Kailangan ko lang tong pangalagaan at magamit ng wasto. Okay, nag-develop ako ng bishop, umilag ulit. Okay, dito akala ko meron siyang rook 7, pero meron din pala akong bishop f6, kaya dumepensa siya. Inatake ko yung queen, kumain siya, kinain ko, nag-threat siya, umilag ako. Okay, sa ganitong posisyon, kakainin ko na talaga yung pawn niya sa A file, no? Kasi meron akong pawn sa B file na kandidato para sa pagiging promoted pawn, queen kalaunan. Kaya makikipag queen to queen talaga ako dyan. Kinain ko, kumain siya, kinain ko, tapos dumito siya. Dito alam kong lamang na kung mag bishop d7 ako. Subalit meron siyang knight bishop d6 ako, knight d7 siya. Kain ako ng rook, kain siya ng rook, kain ako ng knight, kain siya ng pawn. Lamang ako ng pyesa, no? May dalawa akong bishop. Mga pawn nasa isang side. Lamang ako siguro kung i-engine natin. Subalit hindi ako kampante. Hindi ako kampante na baka mapanalo ko to, baka maging tabla o ako pa matalo. Kaya hindi ko sinugal sa posisyon na hindi ako sigurado. Bahala na kung ako ang malugi. Basta may kumpiyansa ako sa posisyon. Yun yung siguro masasabi kong weakness ko. Pero subalit sa larong ito, ginawa ko naman. Yun. Hinahamon niya na yung bishop ko. Dito sa tingin ko, ako ay nag-blunder, no? Meron siyang knight b6, subalit hindi niya nakita kasi gusto niyang tagpasin yung bishop, which is happy ako sapagkat yung pawn ko ay mas lalong napalapit sa promotion. Okay, so nais niya makipag-rook to rook, hinayaan ko na sapagkat hindi niya rin naman yan kagad-agad mapapatay ang pawn na yan dahil sa bishop ko. Ang bishop ko rin naman walang kalaban sa kanyang diagonal, kung kaya ganito ang nangyari. Gumawa ako ng pass pawn sa kabilang side kung kaya't napilitan siyang gumanon. Ewan ko kung tama pa ba yan, no? Hindi ko pa ino-on yung engine. Subalit parang para sa akin
nasisense ko na hindi alam ng kalaban ang kanyang ginagawa. Pati rin nga naman ako, no, meron akong mali. Subalit, sinabi nga ng mga grandmaster, no, a bad plan is better than no plan. At dun, nag-blunder siya. Naparesign siya. Okay? So, dito, ewan ko kung tama ba yung pagkain ko ng pawn. Weakness rin naman yung isang pawn niya, no? Hindi niya maiwanan yung pawn ko, kaya nilakad ko na lang. So, ito, mga ka-chessmis, share ko lang yung block. C5 tayo buong taon. Tingnan natin kung may i-improve pa tayo. D4 tayo sa puti. Bukas ulit. Salamat.